Patungkol mga ate at kuya, let's proceed sa next topic na. Patungkol sa Pulveron video, ano kaya ang magiging resulta nito kapag lumabas ito? Kasi sabi ni Miss Maharlika, hindi na yan aabutin ng SONA. So malamang, bago pa mag 2 years si Kuting o bago tumungtong ang June 30, kasi June 30 ng tanghali yan nanumpa eh. Right? June 30. Kasi ang huling petsa ng June ay 30, walang 31 ang June. Ang may 31 ay July. July at saka August. Okay? So, ano ba yan? January, March, May, July, August, October, and December. Yun yung may 31. Merong mga 31 sa dulo. May petsa na 31. Ang June, wala. Same with the remaining months na hindi ko binanggit. So, yung kahuli-huli ang araw ng June at pagkatapos ng tanghalian, nag-take over si Coating to replace Tatay D. And then, magto 2 years siya ngayong June 30 pagkatapos ng alas 12. Okay? Magto 2 years siya ngayong June na parating. Sabi ni Miss Maharlika, ilalabas ang video, hindi naaabutin niya ng mga ganyang panahon. Hindi naaabutin din ng SONA. Usually ang SONA mga July na yan eh. No? Kasi nagpe-prepare naman sila nung mga pagyayabang ni Kuting na achievements. Nung pangalawang SONA niya, o yung actually unang SONA niya rin. Well, nag-SONA siya noong umupo, pero wala pa siyang nagagawa, nangangako pa lang. Yung pangalawang SONA niya nitong nakaraang July 2023, wala pa rin siyang achievement. State of the Nation, ano bang State of the Nation? Ano ba nagawa mo na nagbago? Wala, puro pangako pa rin siya. And then ngayon, wala pa rin siya nagagawa. Wala tayong nararamdaman, ha? Puro pledges, wala namang nagmamaterial. Pinagmamalaki pa yung mga pledges. Wala pa naman, na. Pangako pa lang ang pledges, lentek. Anyway, kapag lumabas yung video at mukhang malapit na yan, either ipalabas yan ng kung sino mang maglalakas loob, may mga nagvo-volunteer na eh. Maybe Miss Maharlika would do that too. Siyempre, gagawin din niya yan, di ba? Kung ipapalabas ni Rowena Guanzon yan pag may nagbigay sa kanya, siguro mag-uusap talaga sila. Kailangan sabay-sabay yan eh. Miss Maharlika, baka i-play din niya yan sa kanyang vlog, no? Mag-live din siya agad. Halimbawa, mga June na nga, or maybe May, buwan ng Mayo, why not? O pinakamaganda at pinaka-perfect mga atit kuya na ipalabas yan sa mga paparating na buwan, April and May. Lalo na yung Mayo, May 9, no? Halos panahon ng elections, halos kasabay nung, di ba, 2 years na nabudol tayo. May 9 elections noong 2022. Ipalabas din ng mga buwan ng Mayo, Flores de Mayo or whatever, Santa Cruzan, Paco sa Crucicuting, pwede rin ngayong Kwaresma sana. Ayan, Holy Week na nga pala, no? So, pag pinalabas yan, either din ng mga tao mag-volunteer and maybe ng militar, pwede rin po sa mga rally ng Hakbang ng Maisog and even sa rally ng Kingdom of Jesus Christ at ng SMNI, pwede ipalabas yan sa final day ng kanilang, di ba, 1 week rally and whatnot. Kailangan simultaneous yan, pero ang media hindi natin maaasahan dyan, hindi papalabas. Pero kahit i-ignore ng media yan, the way na in-ignore yung boses ni Ahas sa pangingidnap sa mga bata sa Turkey, kahit i-ignore ng media yan, lalabas yan sa TikTok, lalabas yan sa YouTube. Ang pinakamagandang gawin ng mga sindikatong di ba, kinabibilangan ni Coating at ni Jahas at ni Jollibee Tambi na pinsan na Donald Duck maglakad, muntik nang masundot ng Philippine flag sa Japan, ay gurgurin talaga ang pwedeng maglabas niyan. So, ang pinaka-target at pinaka dapat nilang pag-initan dyan, si Miss Maharlika. Pero, ito ay parang parang tubig, di ba? Sa isang lalagyan, sa isang banga na merong leak, may butas yung banga, and that's Miss Maharlika, tinatakpan nila, pilit nilang tatakpan, pero aapaw yan. Lalabas at lalabas yan. Hahanap at hahanap ang tubig ng daanan para makababa, makalabas, makaagos. Kung hindi man sa mga butas ng banga, mismong sa bibig, aapaw na yun. Hindi na kayang i-contain. Ang pagko-contain ng banga o yung banga ay parang mainstream media yan lang na pinatatahimik. At kapag ang mainstream media tuloy pa rin sa pagtahimik at hindi magbabalita, ay inutil na ang media ng Pilipinas or binabayaran, lalo na yung mga TV giants na sobra ang takot or maybe pagsamba kay Jahas. Actually, ang sinasamba nila, Itechiwa, na meron si Jahas.
Pero ang ganito ni Jahaz ay pera natin. Sabi nga po, the power of the people is much powerful than the people in power. At dapat nare-realize natin yan. Ano nga ba ang magiging resulta? At may nagsalita na nga po ngayon patungkol sa pulvoronic video. Si Miss Maharlika, sabi niya napanood niya, ruming-rumig, rinding at maybe asiwang-asiwa, inis na inis, galit na galit dahil nga nabudol siya, nalinlang, nagamit. At may isa rin pong umimik patungkol sa pulvoronic video. Ano nga ba ang magiging resulta kapag lumabas yan? Mapapatanggal ba natin si Kuting through impeachment or mahihiya siya at magkusang bumaba? Si Senadora ate ko pong Singsing, yung ating super, alam niyo na yung ate, and even yung nanay na Ulyanin, wala tayong masasaan nanay na Ulyanin, pero yung ate, ano ang dapat niyang gawin? Hihingi na lang ng sorry. Kalimutan na lang at sasabihin ako at pwedeng kahit na hindi yung ate ang magsabi, mismo si Kuting, di ba? Ako'y bata pa noon, nagbago naman na ako dahil nga uupo na ako. Nung ako'y umupo din ako, gumagamit ng ganyan kahit tumatabingi-tabingi pa rin ang mukha. Di ba? Pero ano po kaya ang mangyayari after na ipalabas yung video? Ito na ba ang mitsa ng pagtatapos ng budol syndicate na ito? Or magpapatawad pa rin tayo mga ate at kuya? Kasi malabo pong umusad ang impeachment dyan dahil pinsan nga eh. Haharangin ng pinsan at apaka-powerful ng pinsan nung pumapapak ng pinipig crunch ng Goldilocks. Okay, let's listen po to Attorney Harry Roque. And let's see kung maganda yung kanyang assessment if ever na ipalabas ang pulvoronic video. Dahil ayaw kong magkaroon ng kopya niya. Pero ang sabi niya, sigurado siya may kopya niyan ang militar. Binibigyan ako ng kopya Duterte kung ko pa sinasabi na meron man. Well, mga listeners at mga viewers, hindi ko pa sinasabi na meron. Sa katunayan, nung tinanong ko si Presidente Duterte kung nakita niya yung pulvoronic video, sabi niya, ay, binibigyan ako ng kopya, hinindian ko. Dahil ayaw kong magkaroon ng kopya niyan. Pero ang sabi niya, sigurado siya, may kopya niyan ang militar. So unang-unang tanong is, ano bang epekto ng pulvoronic video kung meron man? Pero yung sinabi ni Presidente Duterte na may hawak kay militar, naku, loaded po yan. Kasi ibig sabihin, ang militar ang magdidesisyon kung ipalalabas nila o hindi ang pulvoronic video. Pero ano nga bang epekto niyan? Well, unang-una asahan natin na ookrayin yan ng administrasyon. Sasabihin, yan ay gawa-gawa lamang. Siyempre, nangyari na yan ganyan kay yung presidente ng Ukraine, no? Si Zelensky, na ang inaakusahan din, ng pulvoronic din, mantakin nyo, dalawa palang leaders ang inaakusahan. Hindi naman natin alam kung totoo o hindi, no? Na pulvoronic, si Zelensky at saka si PBBM. Pero, ang ginawa ni Zelensky, sinabi niya, ay naku, yung video na yan, hindi yan totoo. Yan ay gawa-gawa lamang para sirain ako. So, inaasahan ko na ganyan din ang sasabihin ng administrasyon kung lumabas yung pulvoronic na yan. Sa batas kasi, meron talagang proseso ng authentication na kinakailangan yung kumuha ng video ay kinakailangan panindigan na siya nga kumuha ng video at yung video na pinakita ay siya diyang video na nakuha niya. Pero yan po sa hukuman. Hindi naman tayo makakarating sa hukuman eh. Itong pulvoronic neto, kung papalabas man, ay para lamang sa taong bayan. Ito, taong bayan maghuhusga. Hindi ito governed by the rules of court. Ito ay governed by the court of public opinion. Bakit parang gumagalaw yung aking ulo ngayon dito sa ating broadcast, no? Okay, dyan din po sinabi ni Spokes Harry Roque, si Zelensky pala pulvoronic tapos dinideny. So hindi malayo na magaya tayo sa Ukraine, mga tatkuya. Kasi andyan na nga ang mga mga sundalo ng Australia, ng US sa norte. May balikatan na nga mga tatkuya. Ang dami ng dalang mga baril, mga amphibians, mga helicopter, mga fighter planes and whatnot, nagre-ready na sa gyera. So hindi malayo magaya tayo sa Ukraine.
So pulvoronic daw yung presidente. Actually, may isa pang presidente, or hindi naman siya presidente, pero prominenteng tao ng isang bansa na pulvoronic din. Hulaan nyo kung sino. And kaklose ito ni Coaching. Nagkita pa nga sila ni Coaching eh. I think sa was it in Vietnam? If not in, Vietnam yata sila nakita eh. May isa ring leader ng isang bansa na pulvoronic. Sa aeroplano yata nakuha yung mga pinipig crunch. Hulaan nyo. Comment nyo nga sa comment section. Ang pangalan niya starts with the letter, parang letter J. And friends sila ni Coaching. Yeah, J ang kanyang pangalan. JT. Ni Justin Timberlake ha. Tunog ng pangalan ni Justin Timberlake. Die! So, well, yung mga pleaders naman na yun, hindi naman sila na tanggal sa pwesto. 'Di ba? Kasi hindi nga rin may impeach yan si Coaching. Maiinis lang ang mga Pilipino kay Coaching. And then, matigas naman ang mukha niya, for sure, hindi naman yan bababa sa pwesto. Pero dapat magkusa na. And ito nga pong pagpapahamak ni Coaching, diniscuss ni Spokesary Roque, itong balak ni Coaching na magaya tayo sa Ukraine, sabak tayo sa giyera, at kung ano-ano nang inangaw ni Coaching sa abroad, di ba? Ay, grabe na, lumalala na yung threat ng China sa Pilipinas, yung sigaret. Ano bang inaagaw na daw ang teritoryo natin? Wala tayong teritoryong inaagaw ng China, hindi atin yung South China Sea. Tinatawag nga lang natin yung West Philippine Sea. Hindi tayo unang claimants diyan, may ibang claimants bago tayo. Huli tayong sumali sa di ba? Sa mga nakikiagaw diyan, tayo pa ngayon ang alam mo ang ginagawa ni Coating, mga ate at kuya, maisingit ko lang. It was like parang may dalawang magkapit bahay. And then, ang ginagawa ni Coating, sinusungkit yung papaya ng kapitbahay. Parang, sinusungkit ba? Pwede rin. Sinabihan na siya ng kapitbahay niya na si China na, huwag mo namang sungkitin ang aming papaya, amin yan eh. Itong si Coating, punta pa rin ang punta doon. Or maybe doon sa pagitan ng bahay nila, di ba? O, ang nagpatubo ng papaya, si China, pinupunta ni Kuting, sugod ng sugod, araw-araw. Kahit hindi siya pipitas ng papaya, lalapit, parang binubuyo niya ba? Ganyan ang ginagawa ng mga Coast Guards, di ba? Diyan maghahatid kunwari ng mga supply mission kineme. Sa ano ba yung BR Sierra Madre, kineme, tatik na barkong bulok. Dala sila ng dala doon ng mga nagre-resupply mission kuning-kuning, di ba? O, hindi na lang dalhin ng bultuhan kung magdadala kayo ng dilata, pagkain, bigas, kung ano pa mang kailangan ng mga nagpapatrol doon sa BF Sierra Madre, dalhin nyo na pang isang buwang konsumo. Ang ginagawa nila, parang inaaraw-araw para makuha ng footage. O, tapos sasabihin na, naku, grabe na yung pagpupuli ng Chinese. Gustong-gustong ni Coating na magkagyera. May pera kasi sa gyera eh. O, kasi daw mapahamak ang, di ba, ang mga Pilipino. Mukha natuto kay kay Zelensky. And also nga pala mga ate at kuya, yung gyera, nabanggit ni Spokesary Roque, kung mukhang kailangang ituloy ni Coating yan, mukhang matutuloy at mukhang inevitable na. Kailangang matuloy ang gyera para kapag lumabas yung pulvoronic video, hindi siya mapaltan. Dahil mahirap magpalit ng namumuno kapag may gyera. Hindi ganoon kadali. So, kailangan ni Coating ng gyera para hindi siya mapalitan. Kasi gugustuhin ng taong bayan na paltan siya pag nilabas yung pulvoronic video. Kaya animal ang mga hayop na ito. Kasumpa-sumpa. So, ano ang dapat nating gawin? Magdasal na lang? Kasi, paglabas ng pulvoronic video niyan, ang susunod niyan, gyera. Para hindi siya mapapalitan. Okay? Magagalit ang taong bayan. Ngayon, hindi naman siya mahihiya. May gyera kasi, kailangan kong gawin ang aking responsibilidad na protektahan ang aking bansa laban sa China. Pero yung pala, ayaw lang niyang bitawan at tuloy-tuloy ang kamkaman.
Well, bahala na si Lord? Or bahala na ang ating mga militar? Or bahala na ang mga malalakas ang loob ng mga Pilipino? Iaasa ba natin ito sa mga iilan na lang na matitinong leaders natin? Like VP Sara at ang kanyang pamilya? Sino pa ba ang natitirang matino ngayon na pwedeng pumalag dito sa mga animal na ito? Paparating ang kapahamakan, mga ate at kuya. Hindi natin alam, tayo mga nasa Pilipinas, kung, di ba, hanggang kailan na lang tayo. Baka tamaan tayo ng kung ano ang ibato sa atin, paulan sa atin dito ng binubuli kuno tayo, or yung pala tayo, yung pala, ibinubuyo, ano tawag dyan, pinipikon lang pala natin. Kailangan to ni Putin. Kailangan niya itong giyera para hindi siya matanggal sa pwesto. O di ba, napakahayop. O anong gagawin natin? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po.